Pinanindigan ng mga kababayan ni Senator Amy Marcos yung pagiging anti-Marcos. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mo? Si Super Ate, Senator Amy Marcos, pinanindigan na yung kanyang pagiging anti-Marcos, pro-Duterte, anti-US, pro-China. Ito yung lumalabas sa mga balita, mga kababayan. Katropa siya, mga kababayan, ng mga pro-China. Senator Marcos backs Duterte China deal, says critics OA. Ito niya, Mr. Maravillas, huda sana ng magkakapatid. Yan ang lumalabas, mga kababayan. Pati si Super Ate sumama na sa mga udas. Maintindihan niya, Mr. Maravillas, ang impluensya ng mga udas dito sa ating bansa. Pati yung kanyang kapatid, inudas na. Anyway, malaki na po si Super Ate. Matanda na siya. Matandang kapatid nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di choice man niya yan. Di ba? Gusto niyang itaya yung kanyang political career at talaga gusto na niyang suwagin yung mga supporters niya na unti-unti na po, mga kababayan, yung mga Marcos loyalist na mapuno. Di ba? Ito pa. Ang sabi dito, mga kababayan, sa balita, sabi ni Amy Marcos, "Don't be America's pawn. Amy warns Marcos administration." Kita niya. Ang winawarningan niya, yung Marcos administration. Administrasyon ng kanyang kapatid na namesake ng kanyang tatay na si Ferdinand Edralin Marcos. So, madaling sabi, direkta na, mga kababayan, binabangga ni Amy Marcos yung kanyang kapatid, umanib sa mga pro-China, anti-US, pro-China na humuda sa ating bansa. Di ba? Ipinamigay yung ating territory, sovereign rights, sinurrender, mga kababayan, sa mga Chinese. Pero anyan, Mr. Maravillas, napanood mo yung yung latest ngayon na banat ni Harimau? May nag-share po sa akin, nag-intensify po ng fake news. ng pro-China propaganda, anti-Filipino propaganda si Harimau. At direktang ina-accuse yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto nang makipaggira, mga kababayan, sa China. Kaya sabi ni Harimau, "PBBM, bakit gusto mong magkagira? Para ba malihis ang tunay na issue sa walang nangyaring pangako mong 20 pesos na kada kilo ng bigas at sa marami pang problema ngayon ng Pilipinas?" Kababaw naman ng issue ni Harimau. Parang hindi international lawyer. Naalala mo yung aspirations ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sana may baba sa 20 pesos. Hindi man siya promise, kundi aspirasyon. Pero limot mo na yung 7 pesos na promise mismo sa zona ng inyong amo na si Maudigs. Kasama mismo sa zona, 7 pesos. Pero hindi kayo makatulog sa aspiration ng ating Pangulong Bongbong na gawing ilower sana sa 20 pesos yung presyo ng bigas. At habang hindi pa na ibababa, namimigay muna ng bigas, libre. Buti nga may libre kayo, At saka fake news ka po. Walang ganong sinabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong makipaggira. You are putting words into the mouth of the President. Ito yung interpretasyon niya, mga kababayan, ng pagbobos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa maritime security, sa creation po ng Maritime Council,
Minamasama po ni Harimau, siguro anya Mr. Maravillas, sinulsulan na ni Xi Jinping. Kasi pabalik-balik doon sa baka tinawagan ni Xi Jinping. Birahin mo anya, sabihin mo na gusto makipagira sa China. Takutin mo anya yung mga Filipino, sabihin mo gusto makipagira si President Bongbong Marcos. Walang ganun po na statement. Kabaliktaran lahat, mga kababayan, yung sinasabi ni Harimau. Para lang siyang spokesman ng Beijing na ngayon. Mamaya, mga kababayan, ipakita ko sa inyo, basahin natin muli kung ano yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, walang ganyan po dito sa naging post sa X ng ating Pangulong Bongbong Marcos the other day. Napakalinaw po. Ulitin natin kasi tinitwist, mga kababayan, ni Harimau ang lahat ng mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang masama, pati si Senator Amy Marcos kumampi. Hindi sa kanyang kapatid kumampi, kundi sa mga pro-China. Gusto mo po, Senator Amy Marcos, para sabi nga dito sa amin, biyo-biyo pa? Pangunahan mo na yung people power against your brother. Di ba? Kung talagang kating-kati ka na talagang mahal mo yung mga Duterte kaysa sa iyong kapatid, pangunahan na ninyo ng iyong panibagong tatay na kinikilala, si Mau Diggs. Patalsikin na ninyo, people power mo na yung iyong kapatid. Tingnan natin kung saan pupulutin ang pamilya ninyo. Lumalabas, Senator Amy, ikaw yung sumisira sa sa pamilya mo mismo. Yun na ngayon ang tingin ng mga Marcos loyalists. Ano man sa amin, mga supporters lang kami. Nangampanya sa iyong kapatid. Kung gusto mong talsikin na si President Bongbong Marcos, talsikin mo na. Di ba? Ano tingin po ninyo, mga Marcos loyalists? Iluklok na ninyo pag tulong-tulungan na ninyo si President Bongbong Marcos. Iluklok na ninyo si Inday para sabi nga, biyo-biyo pa. Yun ang pagnanasa ng kampo ng mga Duterte. Ayaw nang patapusin yung inyong kapatid. Pero wala po kayong statement. Dumikit pa rin kayo dito sa mga Duterte na gusto nang talsikin yung inyong kapatid bilang Pangulo. Yung ang intensyon nila doon sa liwasang Bonifacio Devil. Prayer rally pala po. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious sa fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming yung bago naming product, iGlow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan, saka mga pains.
Ito po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. Di balik tayo mga kababayan dito sa ating mga topics tungkol kay Super Ate, si Senator Amy Marcos na naging anti-Marcos na, anti-administration. Isa lang muna po, Senator Amy, i-post mo na kung hindi ka na kumbinsido sa iyong kapatid, sumama ka na sa EDSA People Power. Pangunahan mo na yung pagpatalsik sa iyong kapatid. Wala man kaming pakikumpatalsikin mo yung kapatid mo. Di ba? Kung ikaw nga ay pamilya, anti-Marcos ka, pero anti-Marcos, kami pa. Bakit kami naman po ay magiging kidit, ika nga? Hindi naman namin kayo kaano-ano. Supporter lang ng inyong kapatid kasi nakikita namin maganda yung ginagawa ng inyong kapatid. Pero hindi ninyo ma-appreciate na mismong kapatid ninyo. Talsikin na ninyo po si President Bongbong. Pangunahan ninyo yung EDSA People Power. Kasi yung agenda ng mga Duterte na mahal po ninyo. Tingnan natin kung hindi lahat kayo pulutin sa kangkungan. Tuwang-tuwa lang yan yung mga dilawan. Maglabo-labo yung mga Duterte at saka Marcos. With another Marcos on the side of the Duterte. Ano ba? Anyway, kasama siya sa prophecy na talagang mag-aawa yung kapatid sa kapatid. Di ba? Parang yung mga Israelites, pagkatapos yung mga Muslims, mga Arabs, magkapatid man lang po sila. Magkapatid sama, parehas anak, mga kababayan ni Abraham. Ganon mga kababayan. Ito si Super Ate mga kababayan, sabi na dito. Sabi dito sa balita, Senator Amy, who is the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, said former President Rodrigo Duterte's agreement with Beijing is simply practical since he asked China to allow Filipino troops to deliver water and food to the BRP Sierra Madre. Sa pabor siya mga kababayan sa ginawa ni Judas. Sa agenda mga kababayan ng China, sa kumpas ng China, na ang puppet mga kababayan dito, yung previous administration. Ang agenda ng China, tulad ng sinabi natin, is to maintain the status quo. Status quo natin, pero hindi status quo nila. Sila, sige po ang galaw. Sige ang develop nila ng mga, sige ang tayo po nila ng mga artificial islands. At ang agenda nila sa Ayungin Shoal, sa site ng Sierra Madre po, pabulukin na lang. Para pag nabulok na, aalis na lang, mapipilitan yung mga sundalo natin na nakadestino doon na umalis. Kaya kasi po, wala nang masisilungan. So that is the agenda. Ngayon, payag doon si Super Ate sa status ko, pabor sa China. Tayo hindi gagalaw. Hindi tayo dapat magdala ng mga construction materials to retrofit di Sierra Madre. Para pag nabulok po, tapos na. Ganon mga kababayan. At ganon tayo pinagkanulo ng previous administration. So sabi rito, naku naman, igsag naman yan, OA, overacting naman yata ang reaksyon nila, sabi po ni Amy Marcos sa interview ng DCWB, referring to the former chief executive detractors who claimed that the agreement with China basically meant that Ayungin Shoal was handed over to Beijing. Government officials and lawmakers criticized Duterte's supposed verbal agreement with China, with former Senator Laila de Lima pointing out that the agreement was kept secret from the public. So sabi ni Amy Marcos, for me anya, it's just practical to have an agreement where Filipinos are allowed to bring
bring food and necessities for Filipinos there. For me, the agreement with the Duterte is okay. There was no treason. He did not give away Ayungin. There was just an agreement for a peaceful delivery of goods. But she noted that since the ship of the government to her brother, President Ferdinand Marcos Jr., China lost trust in the Philippines because of Manila's sudden pro-American stance. Kung ganon, bakit pa kinampanya ninyo yung inyong kapatid? Di ba kayo yung isa kayo doon sa, kayo talaga yung chief architect ng Uniteam? Kinampanya ninyo. Pagkatapos ngayon, sa mga desisyon ng inyong kapatid na si President Bongbong Marcos, mas kampi kayo sa mga Duterte. Kampi kayo sa agenda ng China. Ang agenda ng China, pabulukin, kaya nga pinagbabawal nila ang pagdala ng mga construction materials. Dapat maunawaan po natin, unang-una, yung China po has no business in Ayungin Shoal. Kasi, parte siya ng ating EEC. So, we challenge the good senator na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo naman po yung Chairman Committee on Foreign Relations. Bakit hindi ninyo paimbestigahan itong sinasabing secret deal para malinaw po itong gentleman sa agreement kung talaga ba na nagkahudasan o talaga for the interest of the Filipino people. Then ipatawag ninyo yung mga kailangang magsalita dyan. Imbitahin ninyo yung dating Pangulong Digong. Imbitahin ninyo yung mga previous foreign secretary, si Cayetano, si Dil Rosario kasi patay na, si Trillanes, ipatawag ninyo. Then mga defense officials. Lahat ng involved dito sa issue ng Ayungin Shoal ng West Philippine Sea. Kung kontra kayo dito sa binuong Maritime Council ng ating Pangulo, gusto ninyo, pati yung ating Pangulo, ipaimbestiga ninyo. Para sabi nga, biyo pa. Kasi lumalabas po, you succumb to the agenda ng China na pabulukin yung Sierra Madre. Pag nabulok na yung Sierra Madre, mapupuwersa yung ating mga sundalo na umalis sa lugar kasi walang masisilungan. O di tuwang-tuwa niyan yung China, kanila na. Ang susunod niyan, yung China may dala ng mga barko na may mga dalang mga construction materials, mga panambak na galing sa mga kabundukan ng Pilipinas. At gagawa sila dyan ng panibagong military base. Di tapos na po. Kanila na ang lahat ng resources, gas deposits, fuel and gas deposits amounting to trillion of untapped gas dollars. At malamang pati tayo, yung bansa natin, lamunin ng China. But anyway, kayo mayayaman, pwede naman kayong lumipat uli sa Hawaii. Di ba? Nasakop ng Amerika. Pero, galit kayo sa proteksyon ng Amerika sa atin. Yan ang masama. Buti kung gusto ninyo, lumipat mag-migrate with the Duterte. Pero kung sakop na tayo, di masaya kayo. Hindi kami masaya, siyempre. Ayaw namin sa godless government, communist, godless, atheist, China. Ang simbolo nga nila, dragon. Di ba? Walang freedom of expression doon. Mga kababayan, controlled ang media. So sabi ni Amy Marcos, we were suddenly pro-American. It was a 360-degree turn in the Marcos administration after Duterte, causing tensions to rise. The position is now anti-China. Instead of being able to smoothly send water and food, what happened now is they are not allowing them to go anymore because they suspect construction material, cement, are delivered in what we are making permanent, the BRP Sierra Madre, Senator Marcos noted. So, talagang ang gusto mo, pagkain lang at tubig, and you succumb to the dictate of China na ang agenda, pabulukin na lang yung Sierra Madre para makontrol nila in the near future pag nabulok na, kanina na yung territory, kanina na yung Ayungin Shoal.
Yan ang gusto mong mangyari, Senator Amy Marcos. Ayaw mo ng posisyon ng iyong kapatid that not a single square inch would be allowed to be surrendered to any foreign power. So magkakakulay na nga kayo ni Maudigs. You see? Batihan niya itsura, Mr. Maravillas niya, Senator Amy dati, maamo yung muka niya. Ngayon na niya, Mr. Maravillas, para nang si Maudigs. para nang matandang anak ni Maudigs po. Sabi rito ni Senator Amy, huwag daw tayong maging pawn ng Amerika. Yun ang warning niya sa kanyang kapatid. Amy warns Marcos administration. Senator Amy called on her brother's administration to adopt a more diplomatic approach in dealing with China amid escalating tensions in the West Philippine Sea. Senator Marcos urged President Marcos Jr. to resume negotiations with China and to disregard what she referred to as the United States warmongering. Nadalian niya, Mr. Maravillas, si Senator Amy Marcos ng nalaso ng black propaganda ng China. Nahulog sa trap ng China. Wala mang ganun pong warmongering. Kasi po, kung talagang gusto nang makipagyera ng Amerika, di sana inassert na mga kababayan nila yung Mutual Defense Treaty natin. Na-justify na sana yung kaso. Binuo na sana ng Amerika yung kaso kasi may Mutual Defense Treaty naman tayo and we have interest here in the South China Sea. Binabalya ninyo, binubuli ninyo yung aming katratado na Pilipinas, lulusobin na namin kayo. Walang ganon na sinasabi po yung Amerika at walang movements na ganon. Ang makikita natin, mga kababayan, the usual balikatan. Tama po? And of course, the modernization of our armed forces. Kasi that is a necessity. We should have a credible defense in this country, mga kababayan. Kasi that is normal. Sa mga neighbors po, sa alinmang bansa, if you are perceived by your neighbor as weak, they will take advantage of you. Ganon ang natura ng tao po. And our president is very much aware of that sa mga ganyang galawan ng mga bansa. Kaya siya po nakikipag-usap sa mga allies natin. At napakalinaw po yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Never siya na nagsisik ng conflict. And open siya sa dialogue with negotiation with China. Pero negosasyon po na hindi naman tayo dapat minamanipula lang. We have to negotiate with strength. Kasi pag wala po tayong strength, hindi malakas yung ating posisyon, we will not be respected. Ganon po yung nangyari sa atin. Sa mga past administration, lalo na po sa administration ni Maudigs, pinaikot po tayong pinaikot ng mga Chinese. Hindi na po yon mangyayari ngayon. So long ang nakaupo sa Palasyo Malacanang ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ipi-people power po ninyo at mangunguna mismo si Amy Marcos, di tapos na. Surrender na sa Surrender na tayo sa China. Province na tayo ng China. Tulad ng sinasabi po ng inyong pangalawang tatay na si Maudigs, okay na niya. Soko na natin ito pwede man na niya ninyo kaming gawing province. Tapos na po, wala na yung ating bansa. At kung kayang bumalik yung mga noble heroes natin na nagsakripisyo ng kanilang buhay tulad ni Aguinaldo, ni Bonifacio, in all our national heroes, baka kalad ka rin po sa hukay si Senator Amy Marcos. Isama ka namin niya rito sa hukay. Hinudas mo yung ating sariling bayan kasama yung kapatid mo. Di ba, mga kababayan? Yung kapatid mo niya naninindigan para sa ating bansa, tapos sumama ka sa mga udas. Sabi niya rito, Senator Amy Marcos
urged President Ferdinand Marcos Jr. to resume negotiations with China to disregard what she referred to as the United States warmongering. It seems like our administration is taking too much of a warlike footing. Of course, my brother's temper is flaring up. We're not talking. Hindi na daw sila nag-uusap. Kaya naman pala, mga kababayan, paano naman kayo mag-usap? Kahit man ako po, Senator Amy Marcos, kung ako ang kalagayan ng kapatid po ninyo, kapatid kita, ako yung Pangulo, tapos yung mga nag-aalipusta sa akin, na barkada mo, na gustong pati ako ay ipatimbog, ipatumba sa kanyang mga speeches, tinawag akong bangag, adik na presidente, at kaya akong ipatumba. Siyempre, kapatid kita, mas kumampi ka pa doon sa nag-alipusta sa akin, siyempre, masasaktan ako sa iyong ginagawa. Kahit man ako, hindi kita kakausapin. Di ba? Para na lang hindi tayo magkasakitan ng mga pananalita. You just imagine, yung mga sinasabi ng kinikilala mong tatay, halos hindi na makain ng aso. Wala man akong sinasabing masasama sa kanya. Imbes na i-support yung aking administrasyon, gusto na ngang sugurin yung Palasyo Malacanang. Noong ako ay mag-travel pa Germany and the Czech Republic, tapos kayo, wala man lang sinasabi, hindi man lang ninyo sinasawa yung mga Duterte, tahimik kayo pag ako'y inaaliposta at gustong tanggalin na sa posisyon. Anong klaseng kapatid ka? Tama? So, maintindihan natin kung bakit hindi ka kinakausap ng kapatid mo. Kampi ka sa kaaway niya. Na hindi man nga niya inaaway, kundi siya yung inaaway. Ang inaaway, yung kapatid po ninyo. At alam ng mga mamamayang Filipino kung sino yung palaaway. Hindi nga namin maintindihan po, Senator Amy, na mismong si Baste, sinabihan ka na wag silang gamitin sa drama mo. Pero ngayon, nandyan ka pa rin sa pagdadrama. O, di ba? Kaya nga, litong-lito na yung mga Marcos loyalists. At majority of them ngayon. Kaya nga, number 9 ka na lang sa survey. Malamang sa 2025, magkaisa yung mga Marcos loyalists na hindi ka na iboto bilang senador kung tatakbo ka for re-election. Di ba? Napakalungkot ang pagganon yung mangyari. The problem here is that we are being too influenced by the Americans. We know the situation in America right now. They are really losing. So, langan man, mabuti nga't sinusupport tayo ng Amerika. Alangan man isupport natin yung gustong mangamkam ng ating teritoryo. Di ba? Ang gusto ninyo, maging pro-China tayo. Yung nang bubuli sa atin, nang haharas sa atin, nangangamkam ng ating teritoryo, gusto natin yun ang ating kampihan. Huwag ganun po, super ate. Kung bakit tayo kumampi sa Amerika, it is because of our Mutual Defense Treaty. Dati na nating katratado, panahon pa ng tatay mo. At yung Amerika, wala man pong kinakamkam na ating teritoryo rito. Pasalamat nga tayo na sinusuplayan tayo ng mga defense equipment. At we have our expanded EDCA sites. Gusto mo yung mga Chinese? Sila yung maglagay sa atin ng mga kampo na rito? May mga Chinese community na nga rito, Chinatown, pati Chinese cemetery. At karamihan sa mga malalaking kalupaan, kanila na, mga Chinese na. So ano ang mangyari sa mga Filipino? Landless tayo, stateless. Yun ang gusto mong mangyari. Huwag po kami, Senator Amy. Parang hindi na namin kayo kilala. Inapakalinaw, yung China ang nagtitake advantage sa atin. Tingnan ninyo yung nangyari. Nang mawala yung mga American bases, umabante yung China. Nang matanggal yung inyong tatay, to make over yung mga dilawan na kalaban po ninyo. Yung mga dilawan, ang mga sponsors nila, mga Chinese businessmen. Yung sa Makati Business Club, hindi pa kayo, Senator Amy, nadala. Ano yung sinabi nila? Walang mag-i-interest sa atin dito kasi magnet yung US bases ng gira. O di ba baliktad yung nangyari? Nang mawala, yung mga US bases, nag-establish ng Chinese bases, yung China, dito sa Spratly Island. Ngayon, naging magnet na yung West Philippine Sea kasi gusto nilang kamkamin. Naging magnet na ng conflict.
O di ba baliktad? Sabi, pag nawala yung mga Amerikano rito sa Pilipinas, magiging tahimik tayo. Gumulo. Bakit ganon? Because that is the narrative and agenda ng China. Sino ba yung nagpalayas ng American bases kung hindi yung mga grupo na funded ng China? Nagpaisa tayo. And until today, ganon pa rin ang nangyayari. At ang masama, kumampi kayo dun sa mga nanghuhudas po dito sa atin. Pero ano yan, Mr. Maravillas, yung sinasabi ni Harimao? Ang sinasabi po ni Harimao, parehas ng sinasabi ni Amy. Parang nag-uusap sila. Ito po, yung latest na mga propaganda ni Harimao. Ayan o, March 31, kahapon ito, sa kanyang programa, gikan sa China, gikan sa masa. Gikan sa China man talaga ito, pabalik-balik sa China. Sabi ni Harimao, winawagayway ng administrasyon ang pagpapadala ng construction supplies na alam nilang dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Pwede namang diskartihan yan, kagaya ng ginawa noon ni President Duterte, dahil gusto nga nilang uminit at na magmukhang aping-api ang mga Filipino. Hinihimok nilang mangalabit ang taong bayan laban sa China. At ang estratehiya, kung hindi natin kayang idepensa ang ating mga sarili, ay kalad ka rin ang US. Dahil kapag uminit ang hidwaan, baka naman pwedeng makonvince ang US na sumaklolo. Sa tingin ko ay pangarap lang yan dahil ang national interest ng mga Amerikano sa mula't mula pa ay ang kumita at umunlad, ang hindi ang magkipagira. PBBM, bakit gusto mong magkagira? Para ba mailihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mong 20 pesos na kada kilo ng bigas at sa marami pang problema ngayon ng Pilipinas? Kita ninyo mga kababayan, direktang fake news ba? At pure propaganda. And he is putting words into the mouth of the President na hindi man po niya sinabi ang ganon. Sino ba nagsabi sa inyo, Atty. Harry Roque, na gustong makipaggira ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Walang ganong sinabi. Never na nagsabi ng ganyan. Kayo lang naman ang nagsasabi ng ganyan at yung China, kasi ang objective ng China sa pamamagitan po ng mouthpiece nila dito sa Pilipinas at kayo po yon. You are now the spokesman, not of the Filipino people, as you claim. You become the spokesman of Xi Jinping. Yun ang katotohanan yan. Kung ano yung narrative ng China, kung ano yung propaganda ng China para takutin, fearmongering ang mga Filipino para magkahati-hati, yun po ang ginagawa ninyo. Kaya tama po. Anyway, may pending resolution in Congress, mga kababayan, na sabi, ipapatawag itong si Harimao para po linawin niya yung kanyang mga previous statement about the so-called secret agreement or gentleman's agreement with China na pinasok ng kanyang amo na si Mao Diggs. Di ba? Napakalinaw po. Walang ganong agenda yung ating Pangulong Bongbong. Basahin natin yung statement ng ating Pangulo na nilalagyan ninyo ng masamang kahulugan. Ito po, yung statement, official statement ng Pangulo as published in X, yung dating Twitter. Yan Presidential Communications Office. Pinost din po ng PCO. O, tingnan nga natin kung gustong makipaggira ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, over the course of these past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations and through exhaustive consultations, I have given them my directives. I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. They have offered help
to us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and counter-measure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submissions, or subservience. Filipinos do not yield. May nabasa kayo doon na gusto na nating makipagira? Di ba malinaw yung statement, Harimao, ng ating Pangulong Bongbong Marcos? We seek no conflict with any nation. Wala tayong plano makipag-away sa alinmang bansa. More so anya nations na ang sabi, kaibigan natin, referring to China. Hindi man niya minention yung China doon sa kaibigan natin. Pero malinaw, yun ang reference ng ating Pangulo. Pero anya, we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Ang ibig sabihin, maninindigan tayo. Hindi tayo nakikipag-away o may plano tayo makipagira. Pero hindi tayo tatahimik sa pakikipaglaban ng ating karapatan sa territory. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Filipinos, anya, do not yield. O, nasaan doon ang pakikipag-away na gustong makipagira? Di ba wala po? Pero ready tayo to defend because that is the normal obligation ng isang bansa, ng isang leader to defend his territory. Kaya nga may national defense tayo, may Armed Forces of the Philippines, may National Department of National Defense. Kasi kung hindi na tayo magdepensa, tanggalin na natin yung ating military. Tama po? Mali ba ang ganong paninindigan ng isang leader po? At yung tayo makipag-usap sa ating mga allied countries to support us in our defense ng ating territory. Masama ba yon? Yun ang minamasama po ng mga pro-China. Kasi yung agenda ng China, we have to remain weak country. Ang gusto nilang leader, mga kababayan, yung leader po na subservient, tuta ng China. Para kahit anong gawin ng China, hindi lang siya iimik. You just imagine yung nangyari in the past administration. Pati yung ating Philippine Coast Guard, pinasok ng 36 Chinese nationals. May ranggong Brigadier General, mga Chinese nationals. Nilista po ng Philippine Coast Guard. Yun ang iniimbestiga ngayon po ng Congress na pinangungunahan po ni Congressman Ace Barbers. Pinasok niya tayo ng mga spies. Dapat niya may managot kung sino nag-authorize nun. Ang nagbabantay sa ating karagatan, kasama yung mga Chinese nationals. Kaya pala niya, pag magsasagawa ng resupply mission, nauna pa yung mga Chinese doon, nakabantay na. May nagtitip, papunta na niya yung mga resupply mission diyan. May dalaan niyang mga construction materials, harangin na ninyo. Ganon ang ginawa, mga kababayan, ng past administration. May obligasyon yung ating Pangulo as Commander-in-Chief under the Constitution to never surrender our territory to any foreign power. Pag naging remiss siya sa kanyang trabaho, pwede siyang ma-impeach. Kaya wag kayo, mga kababayan, nakikinig dito sa mga pro-China propagandista.
at mga politiko po na hindi po ipinaglalaban ang ating karapatan, yung ating sovereign rights. So yung mga propagandistang pro-China mga kababayan, minamasama nila ang mga actions na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos to protect our sovereignty, our territory. Ikasama to sa dahilan kung bakit po nailuklok sa pwesto yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung talagang panindigan ang ating territory. Kasama ito sa kanyang kampanya po, kaya siya landslide. Ito ang pilit na sinisiraan po ng mga pro-China propagandist. At kasama na doon si Super Ate. Sumama sa mga pro-China, pro-Duterte kasi siya. Ang mga Duterte, barkada ni Xi Jinping. At yung strategy ni Xi Jinping, to conquer us, divide and conquer. Pagati-atiin yung mga Filipino. So ito po, masama daw ito na ginagawa ng ating Pangulo. Marcos boasts maritime security. Malacanang on Sunday confirmed the issuance of an executive order aimed at strengthening maritime security in domain awareness among Filipinos amid China's recent aggressive actions in the West Philippine Sea. So itong aksyon ng ating Pangulo, ito yung ini-interpret ni Harimau at ng mga pro-China na itong aksyon na to mga kababayan ay gusto na daw niya natin na makipagira. Yung ating Pangulo daw gusto makipagira. What? Yung pinapalakas lang natin yung ating maritime security, gusto na natin makipagira. May ganon, napakalinaw, sinisecure lang natin yung atin. Masama bang isecure natin yung atin? Parang yung isang establishment, nag-hire ka ng mga security personnel, boosting your security kasi pinapasok ng mga magnanakaw. Ibig bang sabihin nun, gusto mo nang makipagira? Di ba gusto mo lang na i-protect yung iyong property? Di ba? Galing mula sa sa intensyon ng mga masasamang tao na gustong pumasok sa iyong tahanan o sa iyong establishment. Masama ba 'yon? Kung masama 'yon, Senator Amy, siguro yung bahay mo kailangang walang security. At do not ask for any security galing sa PNP or sa armed forces kung saan po kayo pumupunta. Open lang lagi. Tingnan natin kung mabuhay ka pa. Di ba? Ito lang yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-secure ang ating territory. Minasama. Bakit minasama ng China? Kasi may masama silang intensyon sa atin. Kung wala silang intensyon na masama sa ating territory, wala man dapat silang paki. Tulad natin, wala man tayong paki kung bumili sila ng mga armas. Dagdagan pa nila yung mga nuclear warheads nila, gawin nilang 1,500 ngayon. Tripling pa nila yan, wala tayong paki. Kasi that is for their security. So tayo dapat dito, kung tayo ay nagbobos ng ating security for our territory, hindi man dapat nakikialam yung China kung wala silang masamang intensyon sa atin. Ang problema kasi, may masama silang intensyon sa atin. So karapatan natin na maghanda for defense. Naintindihan ninyo mga makapili? Papagamit kayo dito sa mga masasamang loob. Signed on March 25 by Executive Secretary Lucas Bersamin, Executive Order 57 Series of 2024 underscores the need for the country to strengthen its maritime security while also raising awareness of its maritime domain amid serious challenges that threaten Philippine sovereignty, especially in the disputed waterway. Under Executive 57, President Ferdinand Marcos directed the renaming and reorganization of the National Coast Guard Coast Watch Council to the National Maritime Council. The body is tasked to formulate policies and strategies to ensure a unified, coordinated, and effective governance framework for the country's maritime security and domain awareness. Others who comprise the NMC are the Secretaries of the Department of National Defense, National Security Advisor, National Security Council, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, and Department of Foreign Affairs. Secretaries of the Department of Finance, Department of Interior and Local Government,
and the Department of Transportation are also members of the NMC, along with Solicitor General and the Director General of the National Intelligence Coordinating Agency. The President also renamed the NCWC Secretariat to the Presidential Office for Maritime Concerns, tasked to provide consultative research, administrative and technical services to the NMC and ensure the efficient and effective implementation of the policies of the Council among other functions. The Presidential Assistant for Maritime Concerns, on the other hand, was directed to report directly to the President on critical and urgent matters and issues affecting the country's maritime security and domain awareness, while the National Maritime Center was tasked to implement and coordinate maritime security operations, among others, according to Executive Order 57. The National Task Force for the West Philippine Sea, which was created through Executive Order 94 to orchestrate, synchronize, and operationalize the employment of capabilities of different agencies for unified actions, and the WPS will be attached to the NMC. Executive 57 was crafted around the same time Marcos held exhaustive consultations with the government security and defense clusters to come up with strategy regarding the Philippines' long-standing territorial dispute with China and the WPS and Beijing's perceived bullying in the waterway. O nasaan dyan, mga kababayan, may nakita kayong paganda sa gera? Di ba lahat para sa security ng ating territory man lang? Mali ba yung ganon? I-secure natin yung ating territory? Yun po, mga kababayan, ang sinasabi nila. Minamali nila. And ito daw yung prelude to martial law kasi makikipaggira na daw tayo sa China. Ganon ka-wild, mga kababayan, ang kaisipan nitong mga pro-Chinese propagandist. Kasi ang intensyon po nila, lasonin yung isipan ng ating mga mamamayan, galitin po laban sa ating administrasyon. At ang linya ng kanilang propaganda, gustong isubo sa gira yung ating bansa, ilagay sa peligro ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Una, yung ating mga kasundaluhan. Gusto daw na ilagay sa peligro yung mga sundalo na lahat mamamatayan niya. Ano niyang mga sinasabi po ni Harimau? Ang mga sundalo po, talagang handa silang mamatay. That is the nature of their job. May sundalo ba na hindi alam na handa silang mamatay sa kanilang pagiging sundalo? Yun ang kanilang pinasok na trabaho. Itaya ang kanilang buhay for the sake of this country. Ano ang mali doon? Di ba? Kahit dito sa sa paglaban sa insurgency, local insurgency, ganun po ang nangyayari. May namamatay na mga sundalo. That is normal. Tinatakot ninyo yung mga sundalo. Yung mga sundalo nga, hindi takot. Kayong mga daldal ng daldal, kayo yung takot na takot. At pag tayo ay ginera dito, ang ibig sabihin ninyo lang, hindi tayo dapat lumaban. Kasi nga, mamamatay tayong lahat. Kahit hindi po tayo lumaban, papatayin tayo sa panahon ng gira. Pahihirapan pa tayo before napapatayin nila. Kung ganun lang naman yung mangyayari, lumaban ka na. Di ba yun ang nangyari noong panahon ng Hapon? Napilitan yung ating mga kababayan, pati mga civilians, pati mga kababayan na lumaban. Kasi, kaysa naman, mamatay silang walang laban. Yung mga bata nga, binabayunita ng mga Japanese noon. Di ba? Kaya sabi po sa Bible, prepare for war. Yung Bible nga nagsabing maganda tayo, tapos gustong mangyari ninyo, hindi lang tayo maganda. Kasi pag naganda tayo, ang ibig sabihin nun, makikipagira tayo sa China. Naganda lang tayo for our defense, for the future of our generation. Kasi pag hindi po, kakamkamin ng ating mga kalaban yung para sa atin. Tama ba yon? Well, do not be do not succumb to the fear mongering strategy. Pananakot po ng China sa atin na ginagamit na sa pananakot po mismong mga kababayan natin na hindi man po naglilingkod sa interes ng ating bansa kundi interes ni Xi Jinping.
Ago po kayong matakot. Tayong mga naniniwala sa ating Panginoon, totoong Diyos, mga kababayan, Diyos na buhay, dapat hindi po tayo natatakot sa tulad ng mga Chinese na atheist po, walang Diyos na kinikilala. Tayo may Diyos na kinikilala. Just like Israel, the people of God, the apple of God's eye. I-first kasi natin yung mga Israelites. Dapat tularan natin sila, mga kababayan, sa paninindigan, kahit maliit na bansa, pero hindi nasisindak ng kanyang mga enemies. Dapat ganun po tayo. Tama po? Basta po hindi po tayo mauuna na makikipag-away. We are peaceful people. Yun ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We do not seek conflict. Pero wag tayong natatakot po. Kasi yung takot, instrumento po yun ni Satanas. Instrumento ng Diablo. Ayan po ang sabi dito sa Bible. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi naman po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and of love and self-control. Kita ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may self-control siya. Kaya nga po, tansyado po mga kababayan, makikita ninyo, ang pinapalabas niyang mga statements po, kontrolado, pinag-aralang mabuti. Walang halo na pagyayabang, walang halong pananakot po, pero firm siya sa paninindigan. Sabi niya, Filipinos, do not yield. Do not yield. We will not be cowed into silence, submission, or subservience. Ganon ang leader pong magaling. Pagkatapos, sasabihin ni Harimaw, PBBM, bakit gusto mong makipaggira? Saan man nakita mo yung salitang ganon? May narinig kayong ganon na pananalita yung ating Pangulong Bongbong na makipaggira? You are putting words into the mouth of the President. Pinagsasalita ninyo ng mga bagay na hindi niya sinabi para lang i-deliver yung propaganda ng China na takutin yung mga mamamayang Filipino, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw na hindi sumasang-ayon sa kanilang masamang agenda sa ating bansa. Minamasama ninyo yung napakagandang mitiin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kami harimaw. Damay ka na ngayon, Senator Amy. Di ba? Ulitin natin, kung talagang yun na yung direksyon na gusto mo po, Senator Amy, i-post na ninyo, people power na ninyo yung kapatid mo. Iluklok mo na si Inday para tapos na. Di ba? Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Kung may Marcos pang makaupo niyan sa susunod na mga taon, baka maubos na yung pasensya ng mga Filipino niyan. Wala na tuloy na Marcos. Lahat na lang Duterte. At mga dilawan, mga kababayan yung maghari dito sa ating bansa. Yung mga Duterte po, half dilawan sila. Hybrid. Di ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.